Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Publiko pinag-iingat sa peke at may lasong labubo dolls. Dating Pangulong Rodrigo Duterte dumalo sa Quadcom hearing. Mga pamilya ng biktima ng EJK nagprotesta. DepEd planong bawasan ang subjects sa senior high. PBBM ipinaalala ang mahalagang papel ng media sa paghahatid ng katotohanan sa ginanap ng KBP-TLMC. Tinatayang 200 katao, posibleng mawala ng trabaho bunsod ng tapyas sa pondo ng OVP. Umano'y special treatment kay Kibuloy, pinatikos ng kongresista. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Habang dumarami ang tumatangkilik sa tanyag na collectible designer na laruang Labubu, nagbabala naman ang Eco Waste Coalition sa publiko ukol sa mga hindi otorisadong nagtitinda ng Labubu-inspired na laruan sa merkado. Ito ay dahil ilang mga item ang nagpositibo sa mga nakakalaso na kemikal tulad ng lead na ibinibenta sa mga tindahan sa Divisoria, Manila. Ayon sa investigasyon ng grupo, sa 42 item na kanilang binili, 5 lamang ang may bahagyang label, habang ang natitira naman ay walang angkop na label. Dagdag pa rito, 24 rito ang natuklasang gawa sa polyvinyl chloride plastic na naglalaman ng mga toxic additives. Tinatayang 20,948 Filipino nurses ang kumuha ng kanilang unang licensure test para sa Estados Unidos mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon upang makahanap ng mas magandang oportunidad sa trabaho. Ayon kay Quezon City Representative Marvin Rillo. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Kamakailang naitala na mayroong mga bilang ng higit 20,000 mga nurses sa bansa ang nais magtungo sa Estados Unidos. Ayon kay Representative Marvin Rillo, mataas pa rin ang bilang ng mga Pilipinong nurse na naghahangad na magtrabaho sa Amerika dahil sa mababang pasahod sa Pilipinas. Ipinapanukala ni Rillo ang House Bill No. 5276 na layong itaas ng 70% o gawing 67,005 ang buwan ng sahod ng mga entry-level na nurse sa pampublikong ospital. Sa kasalukuyan, nasa 38,413 pesos ang buwan ng sahod ng mga entry-level na nurse sa mga ospital ng Department of Health o DOH. Sa Senado, isinusulong ni Senator Raffy Tulfo ang Senate Bill No. 2694 para itaas ng 40% ang sahod ng mga entry-level na nurse sa mga pampublikong institusyong pangkalusugan. Parehong layunin ng mga panukalang batas na ito na amyendahan ang Philippine Nursing na nasa 22 taon nang umiiral. Bunso nito ay sinusulong ni Rillo na ang mas mataas na sahod ay makakatulong upang mapabuti ang job satisfaction at mapanatili ang mga nurses sa bansa. Sa kasalukuyan, may kakulangan na 127,000 nurse sa bansa na maaaring umabot sa 250,000 pagsapit ng 2030 ayon sa World Health Organization. Bilang tugon, inalis ng Commission on Higher Education o CHED noong 2022 ng Hulyo ang dekada ng free sa pagtatag ng mga bagong kolehiyo ng nursing. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Walang pahayag o pagkumpirma mula sa panig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa kanyang pagdalo sa pagdinig ng Quadcom. Kasabay nito ay ang pagpoprotesta ng mga pamilya ng biktima ng EJK sa panahon ng war on drugs. Para sa balita, narito si Jade Buhoy. Sa mga nagdaang araw, walang malinaw na pahayag o kumpirmasyon sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa pagdalo nito sa pagdinig ng Quadcom.
Kasabay nito, nagprotesta ang daang-daang mga pamilya ng biktima sa EJK sa labas ng batasan kung saan kanilang pinapanawagan ang pananagot ni Duterte ukol sa natamong pinsala noong kampanya ng War on Drugs. Sa nasabing pagdinig, lumitaw ang ilan sa mga ina at asawa ng mga biktima ng EJK. Ayon sa kanila, mahirap ang pinagdaan ng sitwasyon dahil sa kawalang hustisya sa loob ng halos ilang taon magmula noong 2017. Ano po yan? May 2017. Ito po ay isang security guard at ito naman po ay binata. Ang masakit po ay 4 po yung naiwan. Mahirap po sa amin talaga. Na hanggang ngayon po ay walang hustisya dahil po wala talaga pong masusing investigasyon para doon po sa mga pinaslang. Kaya nagpapasalamat po kami sa ganitong pagkakataon dito po sa binigay sa amin sa Quadcom na makadalo para po maipahayag namin ang kung anong nangyari po sa aming mga mahal sa buhay na pinatay na lang po ng ganon-ganon na lang po na wala pong tamang proseso po ng pag-iimbestiga. Pagkatapos po nun, hinila po kami palabas. Sa pilitan kami hinila palabas. At makikita mo po doon na pati yung isang anak ko po ay binitbit sa van. Samantala, diretsahang sinagot naman ni Duterte ang tanong ukol sa kanyang responsibilidad sa mga pinsalang naganap bunsod ng EJK. Anya, bahagi ito ng kanyang patakaran sa kampanya kontra droga. Serious problem about drugs, I had to issue or make a policy statement about drugs. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Lahat ng trabaho ng pulis, because you are the mayor, inotos mo yan, and the consequences, or sometimes an incident can go right and go wrong. Protektahan ko yung pulis kasi ako ang mayor. Hindi magtrabaho yung pulis, matakot yan kung hindi mo bakaban. Sa pag-uusisa ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, sang-ayon si Duterte sa pag-anyaya ng ICC na imbestigahan siya sa kanyang kinalaman sa EJK. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magtana sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Pinapayuhan ng Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. ang mga Pilipinong tinatawag na TNT o tago ng tago o iligal na nananatili sa Amerika. Ito ay kasunod ng pagkapanalo ni U.S. President-elect Donald Trump kung saan ipinangako niyang susugpuin ng kanyang administrasyon ang mga iligal na imigrante sa kanilang bansa. Sa tala, nasa 250,000 hanggang 300,000 ang mga Pilipinong nanganganib na ma-blacklist o ma-deport. Ibig sabihin, kapag na-deport na ang isang dayuhan, ay hindi na ito papayagan pang makabalik sa Amerika. Nais na gawing simple na lamang ng Department of Education ang curriculum ng senior high school. Layo nito na mas mapataas ang employment rate ng mga estudyante. Francis Riodique para sa detalye. Pinaplano ng Department of Education o DepEd na bawasan ang mga asignatura o subject sa senior high school. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, layo nito na gawing simple na lamang ang SHS curriculum. Ililimita na lamang umano sa 5 o 6 ang mga subject dito.
Paglilinaw ni Angara, ito ay para mabigyan ng sapat na oras na matutukan ng mga estudyante ang kanilang on-the-job training o OJT o work immersion. Aniya, sa ganitong paraan, mas tataas ang employment rate ng mga senior high school graduates. Kumpiyansa ang DepEd na mas mabibigyan sila ng oportunidad sa trabaho kahit na wala pa silang karanasan. Kaya naman nakikipag-ugnayan na umano ang DepEd sa Asian Development Bank o ADB para sa framework na dapat pagbasehan ng education system ng bansa. Matatandaang nauna nang sinabi ni Angara na tambak na ang education curriculum ng bansa na ayon sa mga eksperto sa ibang bansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Isang kasunduan ang nilagdaan ng MMDA at COMELEC nitong Martes upang magkatuwang na pamahalaan at isagawa ang midterm elections 2025. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Opisyal na lumagda sa isang kasunduan ng Metro Manila Development Authority o MMDA at Commission on Elections o COMELEC para magkatuwang na pamahalaan ng maayos ang pagsasagawa ng eleksyon sa susunod na taon. Sa ilalim ng kasunduan, pinahihintulutan ng MMDA ang COMELEC na gamitin ang command center, mga kagamitan at personnel ng ahensya sa mga bagay na nauugnay sa koordinasyon, komunikasyon at monitoring para sa national at local elections sa Mayo 12. Nakapaloob din dito ang paggabay ng MMDA sa COMELEC para sa magiging operasyon, obserbasyon, final testing, mock election at iba pang aktibidad na nauugnay sa eleksyon. Bukod dito ay kasama rin sa kasunduan ng pagbibigay ng sapat na manpower, mga kagamitan at logistical support ng MMDA para alalayan ang mga election officer ng Kalakhang, Maynila maging ng main office nito para umasiste sa pagtanggal ng mga unlawful election material. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ni COMELEC Chair George Erwin Garcia sa pagpapaunlak sa komisyon para sa mga tulong na ito ng MMDA. Ayon naman kay MMDA Chair Attorney Romando Don Artes, call naman ng ating Pangulo sa Bagong Pilipinas na yung mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay magtulungan. Hindi lamang stand-alone sa agency, ikaw lang. Kung ano matutulong mo sa ibang ahensya, kailangan i-extend natin yan. na siya namang sinang-ayunan ni Garcia. Magiging effective lang kami kung may kasama tayo. Magiging effective din sila kung may kasama din sila ng mga ahensya ng pamahalaan. This is a symbiotic relationship. I scratch your back, you scratch mine. Because in the final analysis, we belong to one government, and this should be a whole of government approach, if not more particularly, a whole of nation approach. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Bunsod ng kamakailang nag-viral na video sa social media na pagtayo ng isang babae sa parking space, isinusulong ngayon sa Kamara ang panukalang ipagbawal ang pag-okupa ng tao bilang indikasyon ng reserbasyon sa mga parkingan. Narito muli ang ulat ni Princess Castro. Inihain na sa Kamara nitong Huwebes ang panukalang batas na naglalayong pagbawalan ang mga individual na pisikal na magreserba ng mga parking space sa pamamagitan ng pagtayo sa espasyo. Ito ay matapos ang insidenteng nag-viral online kung saan makikita sa video na isang babae ang humarang sa isang parking space upang ireserba ang espasyo sa sasakyan. Sakaling maaprubahan ang House Bill 11076 o ang Mindful Parking Act, babalangkasin nito ang mga parusa para sa parehong individual na nagpareserba ng parking space at ang driver ng sasakyan na nilalayong sumakop dito. 2,000 piso ang iminumungkahing multa para sa unang paglabag, 5,000 pisong multa at 6 na buwang suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho naman para sa ikalawang paglabag at 10,000 pisong multa na may pagbawi ng lisensya para sa ikatlong paglabag. Sa ilalim din ito nakapaloob ang pag-aatas sa mga establishmento na magpatupad ng mga patakaran
kasamaan laban sa gawaing ito na may naaangkop na mga multa o parusang nagkakahalaga ng 10,000 piso hanggang 50,000 pisong multa para sa mga hindi susunod. Ayon kay Akbayan Representative Percival Sendanya, ang naturang aksyon ay lumalabag sa pangunahing prinsipyo na ang mga paradahan ay first come first serve basis. Dagdag pa niya, ang unwholesome practice na ito ay makapagdudulot din anya ng panganib sa kaligtasan ng mga taong nakatayo sa parkingan. Kaugnay nito ay pinaplano na rin ng Metro Manila Council o MMC na magpatupad ng ordinansang magpaparusa hinggil sa pagbabawal sa naturang aksyon. Ito ay matapos i-anunsyo ni MMDA Chair Atty. Romando Don Artes sa pulong ng MMC nitong Huwebes kung saan anya ang mga insidente ukol dito ay kasalukuyan ng tinutugunan ng ahensya. Samantala, pamamahalaan naman ng Land Transportation Office ang administratibong jurisdiksyon patungkol sa mga paglabag sa oras na may sa batas ang naturang panukala. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. PBBM inatasan ang mga ahensya ng gobyerno na rebisahin ang flood control master plan ng bansa. ₱29 Chinese vessels na mataan ng AFP sa West Philippine Sea. ₱15-man roster ng Gilas para sa FIBA Asia Cup qualifiers inilabas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Top-level management conference ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP idinaos at dinaluhan ng mga miyembro. President Ferdinand Marcos Jr. dumalo bilang panauhing pandangal. Alamin ang makabuluhang kaganapan sa ulat ni Faith Villanueva. Upholding trust and credibility in the broadcast media. Ito ang tema sa 50 anibersaryo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Top-Level Management Conference, isang makasaysayang pagtitipon ng mga eksperto sa industriya ng media, kung saan dumalo bilang keynote speaker ang Pangulo ng Pilipinas, President Ferdinand Marcos Jr. Accessibility, lawak ng saklaw at kakayahang umangkop. Ito ang mga layong maipagpatuloy ng KBP sa pamamagitan ng pagpapalawig at pagbibigay importansya sa tradisyonal na anyo ng mass media tulad ng radyo at telebisyon sa kabila ng pag-usbong ng digital revolution. Tampok rin sa taunang conference ang mga latest equipment, makabagong teknolohiya at programming tools para sa pamamahayag sa pakikipagsabayan sa social media, habang tinitiyak na hindi nakukompromiso ang kalidad at kredibilidad ng balita. Binigyang diin ni KBP President Noel Galvez na sa mainstream media pa rin nakadepende ang mga Pilipino para sa kalinawan, katotohanan at mapagkakatiwalaang plataporma laban sa lumalaganap na social media disinformation. Pagka yung mga tao nagsiswipe sila, nakikita nila kung ano yung mga bagong balita, alam natin na marami kasing fake information on the internet. So ang objective natin ay pag naghahanap na ang mga tao ng katotohanan, pupunta sila, babaling sila sa mainstream media. Bakit? Kasi KBP yan. Anong difference ng KBP sa iba? Meron tayong broadcast code of the Philippines. Hindi tayo basta nagmamarites lang. Sa talumpati naman ni Pangulong Bongbong Marcos, hinihimok nito ang mga mamamahayag na manatiling matatag sa mga prinsipyong mapanatili ang pagpapahalaga sa demokrasya, higit lalo sa nalalapit na eleksyon sa susunod na taon. I share in the objectives of the TLMC to build trust and safeguard the democracy our ancestors fought and died for. That is why I see the KBP's partnership with the Parish Pastoral Council for Responsible Voting
as an important and commendable initiative to help promote and ensure a clean, transparent, honest, and accountable election next year. I urge you to remain steadfast in these principles that protect the trust bestowed to all of us by the Filipino people. Ipinahayag rin ni Marcos ang suporta ng gobyerno sa proteksyon at karapatan ng media practitioners sa balaya at responsableng pamamahayag sa kabila ng kaakibat na panganib o banta sa buhay, kalayaan at seguridad. We are one in defending the truth and addressing the demands of modern media. Sama-sama nating itaguyod ang isang malaya, mapagpalaya at magpagkakatiwalaan na pamamahayag sa ilalim ng bagong Pilipinas. Maraming salamat at mabuhay ang kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas. Faith Villanueva, nag-uulat para sa One Media Network. Pangulong Bongbong Marcos inatasan ng Department of Interior and Local Government o DILG, Department of Environment and Natural Resources o DENR, Department of Public Works and Highways o DPWH at ibang kagawaran ng gobyerno na baguhin ang flood control master plan ng bansa nitong Huwebes. Ayon sa Pangulo, hindi na nakakayanan ng flood control ang matinding dulot ng pag-ulan kaya pinarerebisan nito sa mga nakatalagang ahensya ang disenyo ng master plan upang makasabay sa patuloy na paglakas ng bagyo. Dagdag pa ng Pangulo, dinirekta niya na sa DILG at DENR na anyayahin ang mga local government unit na gamitin ang geohazard maps ng mga DENR Mines and Geosciences Bureau sa pagtukoy ng mga lugar na madalas apektado sa pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon kay Vice President Sara Duterte, maraming mga empleyado ng Office of the Vice President ang mawawalan ng trabaho. Ito ay kung matutuloy ang pagtapyas ng budget ng OVP. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Tinatayang 200 empleyado ng Office of the Vice President ang mawawalan ng trabaho. Ito ang payag ni Vice President Sara Duterte kung sakaling matuloy umano ang pagtapyas ng budget ng OVP. Aniya mga contract of service personnel mula sa satellite offices ng OVP, pati na rin sa main office nito ang mga maaapektuhan. Matatandaang mula sa proposed budget ng OVP na 2 billion pesos ay inaprubahan ng Senado na maging 733 million pesos na lamang. Bukod umano sa pagkawala ng mga trabaho, maaari rin nitong maapektuhan ang mga serbisyo ng mga satellite offices ng OVP. Kabilang na dito ang libreng sakay ng bus at mga financial assistance projects. Ayon kay VP Sara, operational ang mga satellite offices nito hanggang sa katapusan ng kasalukuyang taon. Ngunit di na siya umano sigurado ang mga magiging pagbabago sa susunod na taon. Sa kabuuan, bukod sa main office ng OVP sa Mandaluyong ay mayroon itong 10 satellite office at 2 extension office sa loob ng Pilipinas. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Mayroong paglalahad na naganap kasabay ng pag-ako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pananagutan nito ukol sa patakaran ng war on drugs. Bahagi din ng investigasyon ng ICC sa nilinaw niyang payag siya sa prosesong iminumungkahi nito. Tunghayan ang ulat na ito. Since I was a president, and there was until now, serious problem about drugs, I had to issue or make a policy statement about drugs. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Yan ang paglilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte
Ukol sa tanong ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas kung aakuin ba niya ang responsibilidad sa resulta ng nasabing kampanya kontra iligal na droga. Kasunod dito, inihayag niya ang kanyang pagpayag sa ninanais na investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa umano'y kaugnayan niya sa mga krimeng kaakibat ng iligal na droga. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nilang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Sa pagdinig na ito, hindi sinangayunan ni Duterte ang pahayag ni Batangas 2nd District Representative Jerby Luistro ukol sa resulta ng patakaran sa war on drugs. I wish to manifest, Mr. Chair, that without the order, without the reward, these police operatives should not have resulted to killing a huge number of victims of war on drugs. Ayon kay Duterte, ginagampanan lamang ng kapulisan ang nasabing katungkulan ukol sa patakaran at kautosang kanyang ipinatupad bilang dating Pangulo. At kung anong ginawa nila, whether illegal or not, it was ako ang nag-utos. In that sense, I take that responsibility of their actions. Wala akong magawa eh. Commander ako, nag-utos ako. Puntahan ninyo yan. Bukod pa rito, nagbitaw din ng mga kontrobersyal na pahayag si Duterte ukol sa pagpaslang. Doon ako nagpa-practice magbarel para pumatay ng tao. Kasunod naman ito, nilinaw niyang wala siyang pinaslang na kahit sinong police general o mayor. Samantala, base naman sa katanungang inihain ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, sinagot ni Duterte na handa siyang humarap sa korte upang maimbestigahan ang mga pagpaslang na naganap kaugnay ng war on drugs. Kasali ako dyan. O sige, idemanda mo kami. File a case in court at kaso tayo. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Inalmahan ng isang kongresista ang umano'y nagiging special treatment kay Apollo Kibuloy. Ito ay matapos na payagan na mas mapatagal pa ang pananatili nito sa ospital. Francis Riodique para sa detalye. Kinumpirma ng Philippine National Police na dinala sa ospital si Apollo Kibuloy matapos ang paninikip ng kanyang dibdib at irregular heartbeat. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, dinala si Kibuloy sa Philippine Heart Center dahil ang insidente umano ay isang banta sa buhay ng pastor. Bago madala sa ospital ay nakadetine si Kibuloy sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Naharap si Kibuloy sa kasong sexual at child abuse at qualified human trafficking. Samantala, binatikos ng isang kongresista ang pagpayag ng korte na manatili sa ospital si Kibuloy hanggang November 16. Ayon kay House Assistant Minority Leader Arlene Brosas, pagpapakita ito ng selective justice at special treatment kay Kibuloy. Paggigit niya, hindi makaturungan na agad na garantihan ng korte ng medical furlough si Kibuloy sa kabila ng mabibigat na kasong kinaharap niya. Aniya, ang ibang mababang political prisoner na may malubhang sakit ay hinahayaan lamang magtiis dahil sa kawalan ng maayos na medikal na atensyon. Panawagan ng kongresista, maging patas ang hustisya at bigyan ng pantay na konsiderasyon ang lahat ng mga bilanggo. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa patuloy na pagpapalawak ng cruise tourism ng bansa, ay patuloy rin ang direktiba ng pamahalaan na mapaunlad ang sektor ng trabaho at kabuhayan ng mga Pilipino sa industriyang ito. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Sa kauna-unahang pagkakataon, host ang Pilipinas sa prestihiyosong Sea Trade Cruise sa Asia ngayong taon na ginanap sa Taguig City. Sa naganap na Sea Trade, tinalakay ang mga inisyatibo tungo sa pagpapaunlad ng market cruise sa Asia.
Dinaluhan ito ng daan-daang delegado mula sa hindi bababa sa 30 bansa sa iba't ibang panig ng mundo upang makapagbahagi ng kaalaman, mapalawak ang koneksyon at diskusyon sa mga oportunidad para sa growth potential ng bawat bansang kabilang. Bukod dito ay nagkaroon din ng maikling pagtatanghal kung saan ipinakita ang kasaysayan ng kalakalan mula pa noong panahon ni Magellan hanggang sa kasalukuyang panahon ng turismo sa bansa. Samantala sa welcome reception ng Sea Trade nitong 11 ng Nobyembre sa Maynila, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawak ng ugnayan sa mga rehiyon, pagpapatibay ng mga infrastruktura at daungan, gayon din ang pagpreserba sa kultura at kalikasan ng Pilipinas. Anya sa pamamagitan nito, mapapaunlad ang lokal na ekonomiya ng bansa. Sa kabilang banda, dahil sa muling nominado ang bansa sa Best Cruise Destination sa World Cruise Awards 2024, pahayag ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco na bagamat inaasahan ng Pilipinas na may tanghal muli sa kaparehong titulo, ito anya ay pangalawa lamang sa kanilang prioridad. Yung direktiba ng ating presidente that beyond the awards, of which there are now very many for the Philippines, hindi natin dapat kalimutan na yung role ng turismo ng bansa ay magbigay ng pagkakataon sa ating mga kababayan na magkaroon ng decent livelihood and for our destinations to have tourism opportunities for the improvement of their local economies. Kasalukuyang hawak ng Pilipinas ang titulo kung saan nanomina rin ang bansa noong taong 2021 at 2022. Ang awarding ceremony ay gaganapin sa bansang Portugal sa ika-24 ng Nobyembre. Ang parangal na nabanggit ay isa lamang sa maraming award na natanggap ng bansa pagdating sa turismo. At ayon kay Tourism Secretary Frasco, bukod sa mga nabanggit na hakbangin ng pamahalaan sa pagpapabuti sa industriya ng turismo, isa rin sa mga focus nito ay ang makilala ang bansa bilang isang potential cruise hub sa Asia. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Nito lamang Oktubre, 29 na Chinese vessels ang namataan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa West Philippine Sea. 15 sa mga sasakyang pandagat ay China Coast Guard at 14 naman ng People's Liberation Army Navy. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy, ang mga vessels ay nakitang dumaan sa mga bahagi ng Bajo de Masinloc, Sabina Shoal, Julian Felipe Reef at Iroquois Reef. Pagtitiyak ni Trinidad, patuloy ang pagbabantay ng AFP hindi lamang sa West Philippine Sea kundi pati sa buong Pilipinas. Opisyal nang inilabas ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang listahan ng 15 manlalaro ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Sa nalalapit na pagsisimula ng Window 2 ng Federation International Basketball Association of FIBA Asia Cup Qualifiers, opisyal nang inilabas ng SBP ang 15 roster ng Gilas Pilipinas men's team. Para sa lineup, muling nagbabalik si Anje Kuame, katuwang ang naturalized player na si Justin Brownlee bilang paghahanda ng bansa sa pag-host at kritikal na qualifying round kontra New Zealand at Hong Kong. Kabilang din sa roster ang Philippine Basketball Association luminaries gaya ni na Junmar Fajardo, Scotty Thompson, Japet Aguilar, Calvin Oftana, Chris Newsome, CJ Perez at Jamie Malonzo. Hindi rin nawala sa listahan ng Japan Basketball League players na sina Dwight Ramos, AJ Edu at Kai Soto.
Bukod dito ay makakasama rin ng pambansang kupunan ng Korean B-League standout na si Carl Tamayo at UAAP sensations na sina Kevin Kiambao at Mason Amos ng Lasal. Kasalukuyang may hawak na 2-0 record sa Group B ang Gilas, kung saan una nitong makakalaban ay ang New Zealand sa ika-21 ng Nobyembre at susundan ng laban kontra Hong Kong sa ika-24 ng buwan sa Mall of Asia Arena. Ang laban ay bahagi ng qualifying round para sa FIBA Asia Cup, kung saan ang bawat koponan ay naglalayong makakuha ng pwesto sa tournament. Kasabay nito ay ang paghahanda ng MMDA upang umasiste sa maayos na pagdaraos ng kompetisyon, kung saan magde-deploy ang ahensya ng traffic enforcers para pangasiwaan ang trapiko sa pagdating ng mga basketball players sa bansa. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, publiko pinag-iingat sa peke at may lasong labubo dolls. Dating Pangulong Rodrigo Duterte dumalo sa Quadcom hearing. Mga pamilya ng biktima ng EJK nagprotesta. DepEd planong bawasan ang subject sa senior high. PBBM ipinaalala ang mahalagang papel ng media sa paghahatid ng katotohanan sa ginanap ng KBP-TLMC. Tinatayang 200 katao, posibleng mawala ng trabaho bunsod ng tapya sa pondo ng OVP. Umano'y special treatment kay Kibuloy, pinatikos ng kongresista. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.